Hello. Kumusta? May adlaw ka no tanan mga kigsunan mo kasampyak. Here we go again. Boy America Duterte loyalist. Magaingon nga kung adunay nahidugmo tungod sa tumang kakapuyog kaluya, ang imong mga pulong may magadasig kani sa pagtindog. At mga kasampyak, kung saan man kayo sa mundo, sana ay nasa mabuti kayong kalagayan at ang iyong buong pamilya. Mabuhay po tayong lahat. At mulit-muli kayo inanyayahan ko na magsampyak mo lang itong munti kong channel. At time check, it is now 3:42 in the morning. 21st of August, Wednesday 2024 dito sa Brooklyn, New York. So mga kasampyak, ano ba pwede natin pag-uusapan ngayon? Ano lang, madalian lang ito. Alam mo naman natin, tunghiyan natin yung kung gaano kabagsik ang Agila ng Davao. Sinupalpal si Risa Hontiveros, yung queen ng PhilHealth, yung female version of Trillanes. So alam naman natin na gustong dadalhin si Inday Sara sa script na gustong dadalhin para mamasamain ni Hontiveros si Inday Sara. Pero sa debate, mayroon man tayong kasabihan na turning the table. So na-turn around yung table. So ngayon nakasupalpal at pinakita sa ating lahat kung gaano sila ka manggagamit, katulad din ni Jaime Marcos. So nagpipiling na mabuting tao si Hontiveros, pero yun pala na-expose na nung panahon ng eleksyon, hingi ng tulong sa mga Duterte at pinagbigyan naman, pero nung nakaupo na siya yung unang tumira sa mga Duterte. So yun yung mga tao na hypocrites, lies behind their flattering words. Okay lang sa harap ng tao, harap ng kamera, pero behind your back, they have their steely knives ready to stab you. Ganun yung mga tao na mga delikado, mga walang mga unprincipled na mga tao. Kung sa panahon na pwede ka pang gamitin nila, okay ka pa sa kanila, okay. Pero pag hindi ka na pwede, wala na silang maano sa'yo, itsapuira ka na. So ang daming mga vloggers na kumasa ngayon, umalma. At klarong-klaro na yung script nila. Sumusunod lang sila sa script ni Hontiveros. So may mga vloggers na nagsasabi, si Inday Sara, ba't naghihingi pa? Dapat hindi na yan budgetan kasi alalay man siya ng presidente. So hindi na siya pwedeng maghingi pa ng budget. Kasi mayroon namang mga sangay ng gobyerno na dapat nagbibigay ng mga tulong katulad ng DSWD at ano pa mga sangay ng gobyerno na nagbibigay ng tulong. Kasi redundant na. Yan din yung script ni Hontiveros. So ibig ba sabihin hindi na magtatrabaho itong presidente, ang vice-presidente? So ba't ba tayo nag-i-elect pa ng vice-presidente? Gagawin lang naman nating in-hotel. Ba't hindi nyo lang sasabihin na gusto nyo lang pilayan itong vice-presidente? Kasi sabi nga ni Inday Sara, sabi ni Hontiveros, nga habang nandyan pa yung vice-presidente, malakas pa rin. Yan pa rin yung tinik ng lalamunan ng administrasyon ngayon. Kaya pag hindi nyo yan binabudgetan, magiging inutil yan. So yan yung gusto nyo mangyayari. Huwag na tayo magbulahan pa dyan. Lulukuhin pa kaming mga matalino ang mga Pilipino. Tapos dami itong, sabi itong may mga vloggers, itong talaga mga obsessed sa mga Duterte or mga fanatics lang talaga ni BBM or mga haters lang talaga. Ganun lang yan. Sino ba namang dyan? Kasi kayo, mga insecure kayo kasi ang ganda naman ni Inday Sara At saka patok pa sa mga masa. Ganun. Kasi sila totoong mga naglilingkod. Kayo, para lang kayong mga video games. Pag may hulog, doon kayo kakasa. Kasi ba lang, bayaran. Ganun lang naman kayo. Feeling kayo na masama ang mga Duterte. Ang galing-galing nyo magsasalita pero wala naman sa gawa. O kaya itong mga vloggers nyo rin, mga social influencers nyo,
Tira ng tira kay Inday Sara. Sabi, ay, di na dapat yan inutil. Walang ano yan si Sara. May ano dito, may bakla na vloggers. Hindi ko minamasama yung bakla. Mga bakla. Pero may tinira si Inday Sara na wala daw, bobo daw si Sara, ganun. At sinong bobo? Sinong na-expose ngayon? Tingnan nyo yung ginawa ni, Hontivirus na gustong pasamain si Inday Sara. Yung ngayon, na-turn yung table, na-expose sila na manggagamit lang talaga sila. So, ano na ngayon? Ang gusto nyo lang talaga na mangyayari, si Inday Sara ay pilayan para sa tingin ng mga, sabi nga ni Inday Sara, di ba? Ang mga tao, ang taong bayan, hindi na pag may kailangan silang tulong, pupunta sila, lalapit sila, hindi na nila yan tatanungin sa sarili, ikaw Office of the Vice President ka, hindi ikaw yung kaukulan na hihingan ng tulong. Kung kaya, sabi ni Inday Sara, dapat din mayroon silang budget, di ba? Kailangan lang. Kasi ba't ba natin inilagay sa Inday Sara dyan? Ba't ba may Office of Vice President pa? So okay lang sa inyo pag yung presidente nyo, ang trilyon yung mga budget nila, tapos magpaparty lang sila dyan sa Malacanang. Tapos magpupulburon pa. Pagkatapos wala, may nagsasabi dyan, wala na. Pagkatapos nabangag na, iyot-iyot na lang dyan sa Malacanang, mga swingers. Pasensya lang sa words, pero ito yung questions dyan. Ano ba yung ginagawa nyo dyan So okay lang, sa kayong 20 million nyo na half a day lang ginastos nyo dun sa Suna, nagpapakasarap lang kayo, binili nyo, kinain lang yung lahat. So okay lang pag kayo. Tapos yung gastos, trilyones na gastos ng presidente para pupunta sa ibang bansa at wala namang mga direct foreign investment na pumasok sa ating bansa. So yan? Yun ay waste of money lang, time and effort. So wag na kaming lulukuhin. Kasi kayo talaga takot na talaga kayong makakabalik pa itong mga Duterte. Yan yun ang totoo. Kung kaya't mga kasampiak, huwag kayong magpalinlang, huwag na kayong magpabudol. At saka, hanggang dito lang muna. Nakakainit lang ng ulo. Basta, happy tayo na tumuka na yung Agila ng Davao. Isa-isahin kayong lahat. Maraming salamat mga kasampiak. God bless po.